Are we blessed? Amen. Isa nga pong malakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ko nga po, every time po na tayo po ay tumatamba sa Panginoon, we declare na tayo po ay mananagumpay. Okay? So tayo po ngayon ay nasa buwan na po ng December. Ano po? At pag dumarating po ang December, ano po ang unang naiisip natin? So Pasko, ano pa? Regalo? Ano pa? Bonus? Meron bang may mga bonus dito? O abono? So, ganun pa man, ano po mga kapatid, isang buwan na lang ay babagong taon na naman. At salamat sa Panginoon dahil sa kanyang biyaya, narito po tayo, patuloy nagpupuri, sumasamba sa Panginoon. Amin po ba? At dahil po dyan, tayo po ay patuloy na darako sa pakikinig ng salita ng Diyos sa umaga pong ito. So, yan. Sino po ang meron na po nito sa bahay? Sino po ang meron na ka-display nito sa bahay? Wala pa. Wala pa. Ano po? Sino po ang umaasang makakatanggap ng regalo mula sa kanya? Ayan. Sino po ang nakatanggap na ng regalo po sa kanya, mula sa kanya? Wala pa po. So, kadalasan po, nakikita po natin si Santa Claus, na may daladalang mga regalo. At nagtataka lang po ako, dahil napaka-familiar po siya, at alam na alam, mas nauuna po siyang makita natin sa ating paligid pag Pasko, Pero, ano po ba talaga ang makikita at maaasahan po natin kay Santa Claus? So dito po, Santa Claus po ay, hindi po yan yung talagang itsura niya. Naka-wearing costume po talaga siya, Yan po ang kanyang signature. Nakasuot po siya ng yan, nakapula at lagi parang mataba. Ano pa? Yan, ang ibigay po ng regalo. Ano pa po? Yan. Yan po yung totoo. Hindi niya nabibigyan lahat. Amin po ba? Hindi niya nabibigyan lahat. Namimigay po siya, seasonal lang. Kapag Pasko. Mapalad po yung nabibigyan at may pumupunta sa bahay nila na Santa Claus. So, yan po yung kayang gawin ni Santa Claus. Meron po ba? Meron pa? Wala na. So, paano kung hindi ka nabigyan? So, malungkot. So, kaya nga, si Santa Claus hindi po makakatugon doon sa ine-expect po talaga natin. Siya po ay magandang tingnan lang. Pero yung totoo, ito po yung mas maganda. Yan. Jesus Christ. So, ano po ba yung pwedeng gawin ni Lord sa atin? Sige nga po, plus natin. Source of blessing. Amen po ba? Si Lord po ang pinagmumulan ng lahat ng blessing. Ano pa? Not seasonal. So, hindi lang tayo pwedeng bigyan pag Pasko, kundi lahat ng panahon, lahat ng pagkakataon. Pwede po niyang bigyan ang lahat. Amen po ba? Yan. And He is the reason of a season. Kaya may Pasko dahil kay Lord. Tama po ba? So, makikita po natin, pero higit po ang kanyang magagawa kay Santa Claus.
Ano po. Pero, kadalasan makikita natin sa paligid, si Santa Claus ang naka-display. Malungkot naman, ano po, pag gano'n. So, dapat po nating maunawa ang mabuti na si Lord po ang pinagmumulan ng mga pagpapala para po sa ating pong buhay. Amen po ba doon? At higit ang magagawa niya kay Santa Claus, kaya dapat po nating pinagdiriwang talaga at inaasahan na magbibigay sa atin ng mga pagpapala ay ang ating Panginoong Kristo. Amen po ba dyan? Sige po, tayo po ay dumako sa salita ng Diyos sa umaga pong ito. Basahin po natin sa Juan chapter 1, verse 16 hanggang 18. Tayo po tumayo sandali at basahin po ang mga talatang ito. Sige nga po, sabay-sabay po nating basahin. Dahil sa siya Yes, Lord. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa araw na ito. Ng araw pong ito, patuloy pong naging bahagi ng aming pong buhay. Thank you for the opportunity, Lord, na mag-aaral po kami ng iyong mga salita. Dalangin po namin na ipaunawa po sa amin ang mga katotohanan na nakapaloob po dito. At Lord, Ikaw ang pangusap sa buhay ng aking mga kapatid. Lord, Ikaw ang magrema. Magrema ang iyong mga salita sa aming pong buhay. At ito po, O Diyos, ay maging dahilan upang habang kami nabubuhay, Panginoon, ay patuloy ka namin ipagdiwang at itaas sa aming pong buhay. Pagpalain mo nga po kami, O Diyos, mula sa iyong mga salita. Ito po aming dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, makakaupo na po tayo. So, mapapansin po natin dyan sa binasa nating mga talata, mga kapatid, ang napakahalaga po pinapaunawa po sa atin ni Juan. Sumulat po ng mga aklat po na ito. At mapapansin po natin diyan na pinapakita po dito yung kabutihan, lubos-lubos na kabutihan ng Diyos sa ating pong buhay. Mapapansin din po natin diyan na sa pamamagitan po ng pagbibigay ng Diyos kanyang bugtong na anak, merong napakahalagang bagay na ipinaaabot po sa atin at dapat nating malaman at maranasan yung katotohanan po nito. Kasi pag-uunawain po nating mabuti ang sinasabi ng mga talata, ito po ay napakalaking encouragement po sa atin upang tayo po ay maging masaya lagi sa ating buhay, hindi lang tuwing araw po ng Kapaskuhan. So, ano po ba ang sinasabi ng mga talata na yan? Kaya po, sabi po dyan, dahil kasi puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa Kanya ng abot-abot na kaloob. Pansinin niyo po yung verse, sinasabi po niyan. Tayo po ay tumanggap daw po ng abot-abot na kaloob. Ano po ang ibig sabihin po nito, mga kapatid? Ibig sabihin, sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, nang bumaba po siya dito sa lupa, marami po siyang pagpapala na ibinigay sa atin. Amen po ba? Ang sabi nga po dyan, abot-abot na kaloob. Kaya nga po sa umaga po ito, ang title po natin, You are blessed because of Christ. Pag sinabi pong blessed, pinagpala na po tayo. Kaya lang, yung pagpapala po na yon, bakit hindi po natin kadalasan nakikita at nararanasan? Ito po yung napakahalaga na maunawaan po ng ating pong buhay habang tayo nabubuhay na po. Kasi nagiging malungkot po tayo kadalasan dahil hinahanap natin ang maraming mga bagay at sinisikap natin makamtan. Pero ano po ang sabi ng mga salita? Tayo daw po ay tumanggap na ng mga pagpapala. So, paano po tayo naging tinagpala? Mula po dyan sa mga salitang binasa po natin.
So, ang unang-unang makikita po natin dyan, mga kapatid, ano po? Bakit po tayo pinagpala na? Ito po yung number one point po natin. God gave us the right to be His children. Binigyan niya po tayo ng karapatan ng Diyos maging anak po niya. At ito po ay napakahalaga na maunawaan natin habang tayo nabubuhay. Kahit maliit pang mga anak at kahit sino po tayo, kabataan man, magulang at tatay, napakahalaga po itong stand sa ating pong buhay, lalo na po patungkol po sa Diyos. Kasi marami pong mga tao ang naghahangad mapalapit sa Diyos. Maraming tao ang laging pumupunta sa simbahan para mapalapit sa Diyos. Yun po yung kanilang pamamaraan. Marami po ang mga gumagawa ng mga iba't ibang sakripisyo para ipakita at ipadama na sila ay lumalapit sa Diyos. Kaya makikita po natin bakit ba mayroong mga tao lumalakad po ng paluhod para makiusap lang sa Diyos. Bakit ba mayroong mga taong sinasaktan ang kanilang mga sarili at para sabihin sila ay may panata sa Diyos? Kasi ang gusto nila mapalapit sa Diyos. Pero ang isang malinaw pong katotohanan, mga kapatid, ano po, ito po ay napakaliwanag at mahalaga na matutunan po natin bilang isang tunay na mananampalataya. Yung maunawaan po natin na tayo po ay binigyan ng karapatan ng Diyos maging kanyang anak. Hindi po binigyan ng karapatan lahat, kundi ang binigyan po ng karapatan maging anak po ng Diyos ay katulad po ng sinasabi sa mga talata pag binasa po natin yung bandang una na ito. Kung hindi ko na po sinama kanina sa pagbasa po natin kasi mahaba po masyado. Pero itong verse na ito, sinasabi sa Juan chapter 1, verse 12, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Yan po yung napakaganda at napakasarap po natin isipin at pahahalagaan sa atin pong buhay. Ibig sabihin po niyan, mga kapatid, ang Diyos po ay nag-alok sa atin ng isang napakahalagang bagay sa buhay po natin. Ang tayo po ay magkaroon ng relasyon sa Kanya. Tayo, tinawag po niyang mga anak, binigyan ng karapatan maging anak, at tayo naman mga tao ay binigyan ng karapatan makatawag sa Diyos ng Ama. Amen po ba? Ito po ay merong epekto at merong kaganapan lamang sa mga taong sumasampalataya. Amen po ba? Hindi po dapat tayo assuming lang na narinig natin tinatawag ng Diyos na Ama, di Ama na rin yung tawag natin. Hindi po assuming, kundi malinaw sa atin na kaya tumatawag tayo ng Ama sa Diyos. It is because, ano po, ang sabi ko dyan, tinanggap natin si Jesus Christ. Nanampalataya tayo sa ating Panginoong Kristo. Kaya napakahalaga po, mga kapatid, na sa isang tunay na mananampalataya, ano po, dumaan po siya doon sa sitwasyon na tinanggap niya ang Panginoon. Kasi marami pong tao, alam na may Diyos, kilala na may Diyos, pero tinanggap ba nila si Jesus Christ sa kanilang buhay? Meron ba silang personal na pagtanggap sa Panginoon? Kaya napakahalaga po yung word po na yan na binabasa po natin, pinangahawakan po natin, ay malinaw na katibayan. Kaya po tayo blessed because of Christ. It is because tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen po ba? Tayo po ay pinagpala na po ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay niya po sa atin ng karapatan maging anak. Meron na tayong malapit na relasyon sa Diyos. Kaya nga pwede ka na makatawag sa Kanya ng Ama. Kasi pag ang tawag natin lagi sa Diyos, parang malayo po siya at hindi maaabot.
Kaya nga, binago po ng Diyos yung pakikitungo po niya sa atin. Binigay na po niya yung kanyang bugtong na anak. Diba? Pag binasa po natin sa sa verse 14, at nagkatawang tao ang salita. Yung verse 14 po nang binasa natin mga talata. So, ang Diyos na mismo ang nag-initiate upang tayo talaga ay pagpalain. At napakahalaga po nun sa buhay. Kapag malinaw sa iyo na ang Diyos ay iyong Ama, alam niyo po ba ang atin pong pwedeng maramdaman? We have confidence. Meron po tayong confidence na tumawag po sa Diyos na Ama dahil tinanggap natin si Jesus Christ. Amen po ba? Meron po tayong confidence na tayo po ay makakalapit sa Diyos at makakahingi ng tulong at papakinggan ng ating mga panalangin. Dapat yun po yung malinaw po sa atin. Hindi tayo tumatawag sa Diyos dahil yun po yung nakagisna natin, yun yung nalaman natin, nakilala po natin na ganun po ang tawag. Kundi ang salita ng Diyos ang dapat nagsasabi po sa atin ng mga katotohanan, ng napakahalagang pribilehiyo po natin na binibigay po ng Diyos sa ating buhay. Kung bakit tayo po kinakailangan tumanggap po sa Kanya. Yun po yun mga kapatid. Kapag alam mo ang Diyos ang iyong Ama, katulad sa isang magulang, di ba? At anak, kapag alam mo yung magulang mo, hindi ka naman makakahingi sa ibang tao kapag hindi mo magulang eh. Di po ba? Nang katulad ng sasabihin mo kapag meron po talaga kayong magandang relasyon, may closeness po kayo, hindi mo masasabi sa ibang tao paghingi ng pabor at ng pagpapala. Kundi sa magulang lang. At ang magulang lang ang merong concern para ipagkaloob sa iyo kung ano yung pinapakiusap mo. At katulad po ng mga talata pong ito, sabi po sa Juan chapter 1 John chapter 5 verse 14, ito po yung sabi ng mga salita na pakinggan po natin mabuti. O ganito man sinasabi, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam natin ibibigay niya ang anumang hingi natin na naaayon sa Kanyang kalooban. Pansinin po natin. Hindi po tayo nag-aatubiling lumapit sa ating Ama sa langit dahil alam po natin ibibigay niya ang anumang hiningi natin na ayon sa Kanyang kalooban. Amen po ba? Hindi sa kalooban natin. Kaya hindi natin natatanggap ang mga bagay-bagay, ang mga blessing, na ibang blessing, kasi yung gusto mo ang mangyari. Ibibigay ng Diyos yung blessing sa atin kapag yung blessing na hiningi mo ay ayon sa Kanyang kalooban. Kasi iba po yung kalooban natin, marami tayong gusto. Amen po ba? Marami tayong gusto. Pero ibibigay lang ng Diyos na hinihiling mo yung ayon sa Kanyang kalooban. Kasi ang Diyos na nakakaalam ng kahihinatnan at pupuntahan kapag binigay niya po yung blessing po sa atin. So kaya, hindi po natin nakakamtan yung ibang blessing kasi yung gusto po natin ang gusto natin pairalin. Sabi po dyan sa verse 15, yamang alam natin, dinirinig nga niya tayo. Alam din natin, ibinibigay niya ang hinihiling natin sa Kanya. So, ano po ang part po natin dito? Binless na po tayo. Ibibigay daw po ng Lord ang atin pong hinihiling, anumang hinihiling, pero ayon po sa Kanyang kalooban. So, ang susi po ay hingin po natin o hilingin natin sa Diyos yung anumang kailangan po natin o gusto natin na ayon sa Kanyang kalooban. Amen po ba? Pero kapag hindi po ayon sa Kanyang kalooban, hindi po niya ipagkakaloob yun. Yun po yung ating namasalangin. Diba gayon din ang magulang? Pag alam mong kakapahamak ng anak mo, ay hindi mo ibibigay. Di po ba? Halimbawa yung anak mo, maliit pa, 5 taong gulang,
Ano pong hinihingi? Humihingi ng kutsilyo? Bibigyan mo po ba? O kahit mabuting bagay hinihingi po niya, pero hindi niya kayang i-handle, hindi po natin ibibigay sa ibang pagkakataon. Ano po? So, ang atin pong buhay ay pinagpapala ng Panginoon ayon po sa kanyang kalooban. Kaya sa buhay po natin ito, napakahalaga na maunawaan po natin na tayo po ay pinagpala po ng Panginoon, pero ayon po sa kanyang kalooban, yung mga blessing na dapat magkaloob po sa atin. At sabi po sa binasa po ulit natin, ibibigay po niya ito yung ating mga hinihiling kapag tayo po ay dumadalangin po sa Kanya. Kaya nga po mga kapatid, napakahalaga na tayo po sa ating buhay, iniisip po natin na meron tayong Diyos, ating Ama sa langit, pero hindi pwedeng lahat ng gusto natin ay papagkaloob ng Diyos, kundi yung lamang ayon po sa Kanyang kalooban. Ang pangalawang bagay po mga kapatid, ano po yung pangalawang bagay na tayo po ay pinagpala ng Panginoon? God bless us intentionally, spiritually, and materially. Balikan po natin yung verse. Dahil sa siya'y kuskus ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa Kanya ng abot-abot na kaloob. Pag tinignan po natin sa English version, sa King James version, ito po ang sabi, in of His fullness, we have all received in grace for grace. Ano po ang ibig sabihin po ng grace? Biyaya, di po ba? Grace for grace. Kaya nga po sa Tagalog, ano po sabi niya? Abot-abot na kaloob. Tayo po ay pinibless ng Diyos higit sa atin pong inaasahan. Amen po ba? Tayo po ay handang i-bless ng Diyos higit sa pwede natin pong asahan. Napakaganda po nito mga kapatid na maintindihan po ng ating pong buhay. Yung pinakamaganda ay pwedeng ibigay ng Diyos po sa atin. Amen po ba? Basta marunong lang po tayo humingi ayon sa Kanyang kalooban. Basta marunong lang po tayong humingi at maghintay. Amen po ba? Yung grace po na yan ay binibigay po ng Diyos sa atin. Kaya nga po siya grace. Kasi hindi po tayo karapat-dapat bigyan. Pero bibigyan tayo ng Diyos. Amen po ba? Yun po yung grace. Hindi ka dapat bibigyan. Kasi kung papansinin po natin dito, yung verse 17, pansinin niyo po, may kaugnayan po ito. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Ang mga pagpapala po, ng Diyos noong unang panahon ay nakaayon po sa batas po ni Moses. Na kapag ikaw ay masunurin sa Diyos, kapag nasunod mo kung ano yung nire-require po ng Diyos, ibibigay po sa iyo yung blessing. Pero sa ating panahon ngayon, binibigay po ng Diyos yung blessing sa atin ng kahabagan para mula doon sa mga kakulangan at kakapusan natin sa ating buhay, tayo po ay makatanggap ng isang pagbabago ng ating pong buhay. Amen po ba? Kasi ang sukatan ng Diyos noon para i-release yung blessing sa atin, kinakailangan mong sundin yung kasulatan ni Moses.
Pero kapag tinanggap natin si Jesus Christ sa ating panahon ngayon, kapag sumampalataya ka kay Jesus Christ, yung blessing, ano po, yung blessing ay nakahandang ipagkaloob sa iyo ng Diyos. Pero ang sabi nga po sa binasa natin, ayon sa kanyang kalooban. Nagigit po natin, ang Diyos po ngayon sa ating pong buhay ay mas mahabagin. Hindi ka na niya hahanapan ng maraming bagay. Kinakailangan mo lang tanggapin si Jesus Christ sa iyong buhay ng totoo. At sumunod sa kalooban ng Diyos. At yung mga pagpapala, ibibigay po ng Diyos sa atin. At ano po yung mga pagpapala po na yun? Spiritually and materially. Napakarami po niyan, mga kapatid. Sa spiritual po nating pagpapala, unang-una po dyan, binigay po sa atin po ng Panginoon yung kaligtasan. Ibinigay po sa atin ng Diyos yung biyaya na tayo po ay tawagin niyang mga anak. At tayo po, mga kapatid, bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Kristo, merong napakahalaga na dapat po nakikita po lagi natin sa ating buhay. Yung pribilehiyo po na tayo po ay handang tulungan at pagpalain ng Panginoon sa ating buhay, spiritual at saka sa material. Ito po yung sinasabi po ng Roma. Gusto ko po makita po ninyo. Sabi po ng Roma, chapter 8, verse 37 o 31. Ganito po ang sinasabi ng mga talata. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Bakit sinasabing kapanig po natin ang Diyos? Kapanig na po natin ang Diyos nung tinanggap natin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Amin po ba? Kaaway tayo ng Diyos noong hindi pa natin tinatanggap si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Bakit tayo kaaway ng Diyos? Kasi sa kalagayan po natin, tayo po ay makasalanan. Kaya yung verse po niyan, yan po ang sinasabi. Naging kakampi natin ng Diyos, naging kapanig po natin ng Diyos, nang Jesus Christ po ay tanggapin natin bilang Panginoon at tagapagligtas. Why? Kasi naging malinis na po yung buhay natin. Naging right po tayo. Nagiging kaaway po tayo ng Diyos kapag tayo po ay nasa kasalanan. At yun po yung kalagayan po ng ating pong buhay. Di po ba? Nasabi na walang matuwid, wala kahit isa, at hindi po tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun po yung kalagayan po natin. Yun po yung kawawang kalagayan po natin. Yun po tayo. Pero dahil mahal po tayo ng Diyos, at ayaw niya po tayo manatili sa ganung kalagayan, ngayon po ay naging kakampi na po natin ang Diyos. At ano po ang sabi ng sumunod na mga talata? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Pansinin niyo po yung verse. Hindi raw ba niya kayang ipagkaloob sa atin ang lahat ng bagay? Kayang ipagkaloob po ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Amen po ba? Spiritual man yan. Material man yan. Amen po ba? Kaya, tayo po mga mananampalataya, hindi po tayo dumarating sa point na nawawalan po tayo ng pag-asa. Pansinin niyo po at tandaan yung mga talata po na yan. Pumunta si Jesus Christ dito sa lupa, nagkatawang tao, para i-bless tayo. Para pagpalain po tayo. At dapat yung pagpapala po na yan, nakikita po natin, malinaw po sa ating pong buhay na nauunawaan natin.
handang ipagkaloob ng Diyos sa atin ang tulong. Ang Diyos po ay merong pabor sa atin, katulad po nung binasa po natin kanina. Nakapanig po natin ang Diyos. Ibig sabihin po mga kapatid, kung kapanig natin ang Diyos, yung pabor ng Diyos nasa atin. Kaya nga, kung dumadaan po tayo sa mga mahihirap na sitwasyon ng buhay, sa mga problemang nararanasan sa ating panahon, mga kapatid, maaaring natatakot po tayo, nangangamba tayo, nag-aalala tayo, nagugulumihanan po tayo. Totoo pong nadadaanan po natin, nararamdaman natin yan kapag may problema po tayo. Pero tatandaan po natin, mga kapatid, merong Diyos na nagpapala po sa atin. Amen po ba? Merong Diyos na nagpapala sa atin at nagpala na po sa atin. Kaya yan po yung ating tatandaan kapag dumaranas po tayo ng mahirap na sitwasyon ng buhay, hindi ka dapat mawalan ng pag-asa. Anumang sitwasyon ng buhay na dinadaanan po natin, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Sa material man yan, sa spiritual man yan, hindi po tayo dapat mawalan ng pag-asa. Kasi nga po ang Diyos handang tumulong sa atin, handang magkaloob po sa atin ng ating mga pangangailangan. Kaya nga po kung mapapansin niyo po yung sinasabi po ni Apostol Pablo sa Filipos chapter 4, verse 6 and 7, ano po ang sinasabi nun? Hingin daw po natin ang ating mga pangangailangan. Ano po? Ang lahat ng bagay, ating pangangailangan na merong pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa ating puso at isipan. Ano po ang ibig sabihin ng lahat ng bagay? Material at spiritual. Kaya nga po, kapag dumarating po tayo sa point na namumroblema po tayo, ano ba yung problema mo? Huwag kang matakot, kapatid. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Amin po ba? Amin po ba? Kasi minsan tayo, pag nagkaroon ng problema, minsan namamali po yung ating hakbang. Kasi ang gusto po natin, magkaroon agad ng instant na katugunan. Lalapitan natin yung bigla yung tao, nasa tingin natin makakatulong po sa atin, pero hindi po natin alam, mabibigo lang pala tayo. Or makatulong po siya sa atin, di ba? Ibabalik mo yung tulong mo, tinulong niya sa iyo. Pero ang Diyos po, kapag humingi po tayo ng tulong, hindi po niya sisingilin, pabalik yung tinulong niya. Amin po ba? Ang tao, pag tumulong sa atin, baka susumpatan po tayo. Or makahiram ka ng pera, umutang ka, kailangan ibalik mo yon. Pero kapag tayo ay humingi ng tulong sa Diyos, material man yan, ano po, spiritual, ano ba yung spiritual matter, mga kapatid, na kailangan po natin? Lakas ng loob, di ba? Kailangan natin ng lakas ng loob, kailangan natin ng kapayapaan. Yun po yung mga spiritual na pangangailangan. At ang Diyos lang po ang makakapagbigay nun. Amin po ba? Yun po yung mga kaloob na sinasabi po ng Panginoon. Abot-abot na kaloob. Maraming kaloob na pwedeng ibigay ng Diyos sa atin. Sabi nga po doon, grace of grace. Mga pagpapala at pagpapala. Merong inihahanda ang Diyos. Pero hindi natin natatanggap. Bakit? Hindi natin alam. Naalala ko po yung doktor na pinapanood ko po. Sabi po niya, kaya daw po ang mga tao nagkakasakit kasi hindi nila alam yung kanilang gagawin. At ang sabi niya, kaya hindi mo rin sila masisisi. Kasi hindi nila alam yung gagawin. Naalala ko po tuloy yung sitwasyon po ng Kristiyano. Ang Kristiyano, kapag hindi niya alam yung kanyang privilege, kapag hindi niya alam na siya ay pinagpala ng Diyos, yung mga pagpapala na yun na dapat matatanggap niya at mararanasan niya, hindi niya matatanggap.
hindi niya mararanasan. Bakit? Hindi rin niya alam. Pinagpala na po tayo, sabi po ng mga talata. Binigyan na tayo ng abot-abot na kaloob. Nasaan yun? Kaya mga kapatid, ano po, ito po yung blessing. Ito yung pagpapala na binigay po sa ating Diyos. Naalala ko po uling isang example na mayroong isang pasahero ng barko na po, nagugutom na siya. Hindi siya bumibili ng pagkain kasi wala na siyang pera. Pero hindi niya alam, sa barko pala niya sinakyan, libre ang pagkain. Nagutom siya, hindi niya naranasan yung blessing. Ganun po tayo minsan nagugutom tayo, naghihirap tayo, kasi hindi mo alam yung privilege mo. Hindi mo hinihingi. Yun po yun. Binless na tayo. May pagpapala po sa atin. Hingin mo lang. Pero ayon sa kalooban ng Panginoon. Amin po ba? Amen po ba? Napakabuti po ng Diyos. Andiyan na yung pagpapala. Dumating na si Jesus Christ. Matagal ng panahon. Binigyan na tayo ng karapatan maging anak. Makakalapit ka na sa Diyos. Wala nang maraming mga ritual. Yun nga lang po, kinakailangan po kasi malinaw sa atin, klaro sa atin, na meron kang pagtanggap ng malinaw kay Jesus Christ, kay Lord. Kasi yung malinaw na pagtanggap sa ating Panginoon sa Kristo, yun po yung magbibigay sa iyo ng confidence na meron kang blessing at ikaw ay pinagpala. Kaya, mga kapatid, napakahalaga po na sa buhay po natin na po, si Jesus Christ ay dumating para po tayo magpalain. Tayo po ay ginawang mananagumpay po ng Panginoon sa buhay na ito. Amin po ba? Kaya kung meron po tayong problema, matutulang po tayong magtiyaga, sabihin at hingin po sa Panginoon at hintayin. At ang Diyos, alam ko po, ibibigay sa atin, katulad po ng binasa po natin, ibibigay niya po kung ano po yung ating hinihingi ng ayon po sa kanyang kalooban. Ano po yung pangatlo? We are blessed because we can be blessed. Or we can be blessing to others. Naniniwala ka bang pwede kang maging pagpapala sa iba? Amen. Mabuti naman po. Kasi, kaya tayo pinagpala ng Diyos para maging pagpapala po tayo sa iba. Kaya pinapadaluyan ka ng mga biyaya at pagpapala ng Panginoon, hindi lang yan para sa iyo, kundi para patunayan mo ang Diyos natin ay mabuti, ang Diyos natin ay nagpapala. Amin po ba? At hindi po tayo nanghihinayang para i-bless po ang buhay ng ibang tao. Kasi naranasan natin yung pagpapala ng Panginoon. Naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos, kaya hindi ka rin nanghihinawa na ipadama sa ibang tao ang pag-ibig ng Diyos. Kasi wala pong bayad yun. Kung totoo po natin naranasan yung pagpapala ng Panginoon, yung pag-ibig ng Panginoon, hindi po natin mahirap i-release po yun para sa iba. Tayo po ay tumanggap ng mga abot-abot na kaloob. Sabi po sa binasa natin, tayo po ay tumanggap ng mga maraming pagpapala. Alam niyo po mga kapatid, ang alam po natin minsan kasing pagpapala, yung magbigay ka ng ulam, ano po, maglibre ka ng milk tea. Paano kung wala kang pera? Amen po ba? Paano kung wala kang pera? Ano? So, di po ba? So, ang blessing po mga kapatid, hindi lang po material at financial. Amen po ba? Sa kapatid mo, sa kaibigan mo na mayroong problema,
pwede mo siyang advisean. Pwede mo siyang ipanalangin. Amen po ba? At yun po yung napakahalaga sa buhay po natin. Hindi lahat ng material. Yun po yung blessing. Kundi, ang mas malalim na material ay yung spiritual at yung sa emotional. Di po ba, kapag nalulungkot po yung tao, pwede mong sharean ng salita ng Diyos, pwede mong advisean mula sa mga salita ng Diyos. Kung ang tao po na yon ay namumuhay ng hindi karapat-dapat, di po ba, ano yung gagawin po natin? Kinakailangan i-encourage po siya. Kung ang tao po na yon ay nawawalan ng pag-asa, kinakailangan makarinig po siya ng mga encouragement word na magpapalakas po sa kanya. Kaya po tayo binless ng Panginoon materially at spiritually para sa ating kapwa na nakakaranas ng kahirapan, ng kagulumihanan, ng pagkalito, ng kawalan ng pag-asa sa buhay, we can bless others. Kasi hindi ka pwedeng mag-bless ng iba kung hindi ka naman talaga na-bless. Hindi ka pwedeng tumulong sa iba kung wala kang mga blessing. Kaya nga po mga kapatid, ang purpose po ng Panginoon, kaya po tayo ibinless. Ang isa sa mahalagang purpose ng Lord, kaya ka binless, is to bless. Una, yung sarili mo. Amin po ba? Para maging masaya ka. At syempre, pag naging masaya ka na bless ka na, makaka-bless ka ng iba. Amin po ba? Mahirap mag-encourage kung ikaw ay hindi na-encourage. Mahirap magpalakas kung hindi ikaw malakas. Amen po ba? Yung kalakasan po natin ay galing sa Panginoon, galing sa Diyos. At kaya binless po tayo para i-bless po ang iba. Diba sabi po ni Lord sa John 10:10 na parito ako upang ang tupa ay magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang intention po ni Lord kaya pumunta siya dito sa lupa para magkaroon daw po tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Anong ibig sabihin po ng buhay na masaya? At kapag tayo po ay binless niya o na-bless niya, tayo din po ay kinakailangan mag-bless po ng buhay ng iba. Amen po ba? Kaya nga po, ano po ba yung pag binasa po natin yung humayo kayo at gawin yung alagad ang lahat ng bansa. Binless po tayo ng Panginoon spiritually, binigyan ng kaligtasan. Kinakailangan mag-bless din po tayo sa iba. Hindi lang po material, kundi spiritual. Kaya napakahalaga po sa buhay po natin habang tayo po nabubuhay, mga kapatid. Pinakamahalagang blessing na pwedeng gawin po natin, mga kapatid. Kung ano yung blessing na natanggap natin, gamitin po natin para i-guide po ang iba. Amin po ba? I-guide po ang iba sa pamamagitan po ng pag-ibig ng Diyos na nadama po natin. Amen po ba? Sa pag-ibig ng Diyos na nadama natin, sa kabutihan ng Diyos na naranasan natin, at sa mga pagpapala na naranasan natin mula sa Diyos. Maaabot po natin ang buhay ng ibang tao dahil sa pagpapala na binigay po sa atin ng Panginoon. Mapabago po natin ang buhay ng ibang tao sa mga pagpapala na binigay ng Diyos sa atin pong buhay. Amin po ba? Kasi ang gusto po ng Diyos, kung tayo po ay napagpala, ang iba ay dapat din po makaranas ng pagpapala. Yun po yung intention niya ng mga pagpapala sa atin pong buhay. Pagpalain ka, at pagpalain mo naman ang iba.
At sabi po dito sa Pilipos, huwag po tayong matakot na magpala po sa iba. Sabi po dito sa Pilipos chapter 4 verse 19, at buuhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen po? Amen po? Ano ba yung kayamanan na yon? Hindi po yung kayamanan material lang. Hindi yan po ay kayamanan, spiritual, at material. Hindi daw po mauubos ang kayamanan po na yan. Kaya mga kapatid, huwag po tayo mag-aatubili na magpala ng buhay ng iba upang sila man po ay makakilala sa ating Panginoon Kristo at tunay na maranasan ang pagpapalang handang ibigay ng Diyos sa kanila kung paano po tayo pinagpala. Amen po ba? Ang Diyos po, ang intention sa ating buhay maganda. Tayo po ay pagpalain. Tayo po ay pagtagumpayin. Na tayo po ay maging instrumento para pagpalain po. Sige po mga kapatid, tayo po ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Tunay po mga kapatid na sa buhay po natin, sa mundo pong ito, may mga kahirapan pa din, may mga problema pa din, may mga hindi inaasahang mga pangyayari. Yan po ang buhay po natin dito sa mundo. Kristiyano man tayo o hindi Kristiyano, may dumadaan pong problema, may dumadaan na mahirap na sitwasyon. Pero ang mahalaga po dito mga kapatid, merong Diyos na bumaba at nagkatawang tao upang tayo po ay pagpalain. Hallelujah. Sige po, awitin po natin. Awitin. Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya't kapag buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at tambay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig, wala kang makapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y nakakasal. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man.
kailan pa man. Ang Panginoo'y tapat, kailan pa man. Yes, Lord. Hallelujah. Tunay po, O Diyos, na ikaw ay tapat sa aming buhay. Tunay na kami po ay pinagpala mo na Panginoon. Lord, tulungan mo po kami na yung pagpapala po na yan, Lord, ay patuloy po naming ma-experience. Patuloy po naming maranasan sa amin pong buhay. Upang ang aming buhay na ito ay nananatili sa pagtatagumpay. Salamat po, O Diyos, na binigyan mo kami ng karapatan maging mga anak mo. Salamat po, O Diyos, dahil binuhos mo na sa amin ang mga biyaya, ang mga pagpapala, Panginoon, na hindi namin sukat akalain. Salamat po, O Diyos, na sa pamamagitan ng mga pagpapala mo na yan, ay kaya namin magpala ng ibang mga buhay. Kaya naman, O Diyos, patuloy mo po kami tulungan na habang kami nabubuhay sa mundo, hindi po hirap yung makita namin. Hindi kawalan ng pag-asa yung maranasan po namin. Hindi po yung lungkot, Lord, at mga pag-aalala sa maraming bagay ang maisip po namin. Kundi merong Diyos na nagpala sa amin at hanggang magkaloob ng lahat ng aming mga pangangailangan. Lord, sa oras na ito, katagpuin mo po ang aking mga kapatid. Sino mang mga nag-aalala, sino mang mga nagugulumihanan, sino man, Lord, may mga pag-aalinlangan. Lord, alisin mo pong lahat yon. Kundi bigyan mo sila, Lord, ng kasiguruhan at kapanatagan sa kanilang puso na ikaw, Lord, ay nagpala na ng amin pong buhay. Tulungan mo po kami, O Diyos, na ito po ay makita at mas maranasan namin habang kami nabubuhay dahil tunay ikaw ay mabuti sa amin. Kaya, Lord, katagpuin po, anumang puso, Lord, na merong hinahangad sa oras na ito, Lord, mula sa iyong mga pagpapala, pagkaloob mo, Panginoon. Kailangan po nila, Lord, pagpapalang material, pagkaloob mo po sa kanila. Kinakailangan nila, O Diyos, pagpapalang espiritual, ano man ito, nalalaman mo, katagpuin mo po ito, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita at pangungusap sa amin sa umaga pong ito. Salamat, Lord, sa lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen.